Hi guys, welcome muli sa vlog natin. Ang topic natin ngayon guys ay tungkol sa comparison. Toyota Avanza 1.3 liters versus Toyota Avanza 1.5 liters. Alin nga ba ang mas matipid sa fuel consumption? 1.3 or 1.5? Nakikita ko sa mga Facebook group kasi guys, nakita ko si 1.3, mas matipid yung 1.3 kesa sa 1.5 liters. Sabi naman ni 1.5 na Toyota Avanza, mas matipid si 1.5 kesa sa 1.3. Okay, alin kaya, sino kaya ang tama sa kanila? Generally speaking guys, sa parehas na design ng makina, parehas na build, parehas ang technology, mas maliit ang makina, mas matipid sa fuel. Mas malaki, mas takaw sa fuel. Sa case ni Toyota, 1.3 versus 1.5. Dapat mas matipid si 1.3. Pero bakit sa data ni Toyota, parang mas matipid yata yung 1.5? Paano nangyari yon? Okay, bigyan ko lang kayo ng overview muna guys tungkol sa Toyota Avanza. Ang Toyota Avanza natin ngayon ay 3rd generation na. Nilaunch siya noong March 2022. 3rd generation na, at mas dumami ang Avanza ngayon sa karsada. Sa Grab na lang particular, ang dami. Kasi nga, mas na-improve yung Toyota Avanza ngayon. Dati ang Toyota Avanza ay, same engine yung guys pero dati yung Toyota Avanza ay rear wheel drive. Ibig sabihin, ang kumakamot yung likuran na gulong. Ngayon, front wheel drive na. Harap na gulong ng kumakamot, which is tulong siya kaya mas naging malaki yung space ng interior ng bagong Toyota. Sa automatic transmission naman, yung dati na 4-speed automatic transmission, naging CVT na siya ngayon. Manual transmission, same, walang pagbabago. Okay, si 1.3 liters na Avanza guys ay may makina siya na 1 NRBE. Samantalang si 1.5 naman ay may makina siya na 2 NRBE. Guys, yung 1.3 natin na number, ito yung sukat ng displacement ng makina. Hindi natin masyadong palalalimin. Basta habang lumalaki ang number na yan, 1.3, mas lumalaki ang makina. Sa mga Innova, makikita nyo 2.5, 2.8, 3.0, mas malaki yung makina. Tapos yung letter L naman, liters, ito yung unit. Sa mga motorcycle, makikita nyo cc, 100 cc, cubic centimeter naman. Pero, magkaiba lang ng unit, parehas ginagamit sa laki ng displacement ng sasakyan. Sa 1.3 Avanza, mayroon siyang maximum output na 97 horsepower. Ito guys, yung maximum output, may kinalaman to sa bilis. Ito yung ibig sabihin, maximum na kayang bilis ng 1.3 ay 97 horsepower yung unit niya. Maximum torque. Ito namang torque ay may kinalaman to sa lakas, yung puwersa. Ito yung mga ginagamit sa paghatak ng trailer, o kaya malakas sa kargahan yung load, malakas sa ahunan. Ito yung torque. Torque ang may kinalaman dito. Si 1.3 ay mayroong 122 Newton meter na torque. Okay, punta naman tayo kay Avanza 1.5. Kay Avanza 1.5 is 105 horsepower naman yung maximum output niya. Meron siyang 8 horsepower na difference between kumpara dun sa 1.3 liters na Avanza. Sa maximum torque naman niya, 138 Newton meter. Ito, medyo malaki yung differential nila kasi nasa 16 Newton meter. Kumpara dun sa 1.3. Ayun, napakalaking bagay nun guys, yung 16 na yon. Okay, sa fuel economy naman, ito ay may kinalaman sa pagkonsumo ng gas per liter, kilometer per liter. Si 1.3 nakalagay dito, 15.1 kilometer per liter. Ibig sabihin, yun ang kaya niyang takbuhin is 15.1 na kilometro kada litro. Si 1.5 naman, nakalagay dito 17 km per liter.
Ibig sabihin, nakalagay dito sa data ni Toyota, mas matipid si 1.5 kumpara kay 1.3. Ayun, paano kaya nangyari yon? Bakit nga ba mas matipid yung 1.5 na Toyota Avanza kesa dun sa 1.3? Okay, guys, may mga factors na nakakaapekto para maging matipid ang makina sa pagkonsumo ng gasolina. Unang-una, engine size. Okay, sa case ng Toyota Avanza 1.3 at 1.5, parehas sila. Parehas ng technology, parehas ng pagkakagawa. Mas malaki lang yung 1.5. Okay, pero siya yung mas matipid. Mamaya, balikan natin yan. Next is yung design. Design ng makina. Dahil ang Toyota 1.3 at 1.5, isa naman ang gumawa. Parehas sila ng design, parehas ng technology. Kaya wala na tayong question dyan. Okay, proceed tayo sa next. Ang aerodynamics. Aerodynamics, ibig sabihin ito yung design, may kinalaman to sa design ng body. Ang 1.3 at 1.5 na Avanza ay parehas ang design ng body. Kaya wala na rin tayong question dyan. Proceed na tayo dun sa next. Vehicle weight. Ito yung bigat ng kaha ng sasakyan kasama ng makina. Ayun. Ang Toyota 1.3 at Avanza ay parehas ng body. Parehas ng design, parehas ng bigat. Okay, parehas ang lapad, parehas ang haba, parehas yung height. Pero yung overall height ng nila guys, magkaiba. Dahil yung 1.5 na Toyota Avanza, 16 inches yung gamit na mags. Samantalang yung 1.3 ay 15 inches lang. Kaya mas mataas, tumaas siya ng konti. Pero yung height ng body parehas. Ground clearance na iba rin dahil nga mas lumaki yung mags ng 1 inch. Kumpara dun sa 1.3 na Toyota. Okay, may iba pa guys na mga factors na pero dito lang tayo sa apat na ito magpo-focus na nakaka-apekto. Okay, para pabantehin yung sasakyan natin guys, meron tayong tinatawag na accelerator pedal or yung in general term gas pedal ang tawag nila dito dun sa sasakyan natin. Ito yung nasa bandang kanan sa kaliwang pa natin pag-aapakan mo. Ang gamit nito para pabantehin o pabilisin yung sasakyan natin. Pero sa tuwing aapakan mo tong accelerator or gas pedal na to, ang katumbas nito ay gas. Mas madiin yung apak mo sa gas pedal, mas madaming gas ang supply na injector dun sa combustion chamber natin ng makina natin. Mas magaan yung tapak mo o mas mababaw, mas kukunti yung gas na isusupply ng injector. Okay, assuming guys nakaparada yung dalawang Avanza 1.3 at Avanza 1.5, paabantehin natin yon. Tigisang passenger lang, pares driver lang. Para mapabante natin yung kailangan nating apakan yung gas pedal. Ngayon, si 1.3 at si 1.5, mas maliit ang makina ni 1.3 kaysa kay 1.5. Ibig sabihin, kanina yung pinakita natin, mas maliit din ang torque o yung mas mahina ang batak ni hatak pwersa ni 1.3 kaysa dun kay 1.5. Sa body naman, sa bigat ng body, parehas lang sila. Okay, parehas ng bigat. Okay guys, paabantahin natin si 1.3 na Avanza at 1.5. Apakan natin ang gas pedal, apakan din dun sa 1.5. Tingin mo, sino ang mas madiin ang apak? Si 1.3 or si 1.5? Siyempre si 1.3. Bakit? Kasi nga mas maliit ang makina niya. Yung pwersa na kailangan niya, mas lamang kesa dun kay 1.5 na malaki ang makina. Tandaan natin na parehas lang ang bigat ng body nila guys. Magkaiba lang ang size ng makina nila pero overall parehas ang body, parehas ang design, parehas ang bigat. Kaya si 1.3 aapak ng mas madiin kay 1.5 para pabantehin siya. Para pabantehin to, ibig sabihin katumbas nun mas madaming fuel din ang kailangan. Okay,
Na-get nyo ba guys yung logic? Example ko pa. Parang bata. Halimbawa, yung bata tapos isang teenager. Si bata, correspond siya, katumbas niya si 1.3 na abansa. Tapos yung teenager si 1.5. Meron silang tig 5 kilos na bigas na dala. Tingin mo, sino ang mas mangailangan ng mas lakas na puwersa? Si bata, syempre dahil mas maliit siya kumpara dun kay teenager na mas malaki na. Kasi parehas lang naman yung weight na bubuhatin nila. Parehas 5 kilos. At yung puwersa na yon, katumbas nun energy. Kung i-convert natin sa sasakyan, fuel. Ayun guys, nakuha nyo ba? Ayun guys ay walang load yun ha. Papaano pa kung yung Avanza, kagaya ng Avanza 6-seater. Sa mga Grab, kasi guys, ang Avanza 6-seater ay, ang Avanza katumbas ng 6-seater. Ibig sabihin na makukuha mo na katumbas siya ng mga Innova, Fortuner, 6-seater din, category niya. Ibig sabihin na makukuha mo na booking dyan ay 5 or 6 na tao ay kakarga mo. Ibig sabihin, loaded ka palagi. Or pwede ring dalawa lang, pero madaming luggage nakasama. Kasi ma-maximize nila yung space di ba? Ayun. Imagine mo na may tig 6 na passenger, si 1.3 at si 1.5. Mas mabigat na. Si 1.3 mas maliit ang makina kesa dun kay 1.5. Sino na naman ang mas di nang tapak sa accelerator pedal para mapaabante mo yung 1.3? Siyempre si 1.3 na naman kasi nga maliit ang makina niya. Di ba guys? Iyon yung dahilan. Iyon yung pinakadahilan niya kaya mas matipid si 1.5 kesa kay 1.3. Okay, isa pang senaryo. Nasa stop and go tayo na traffic. Dahil nga grab tayo, gagamitin natin sa Grab. Sige, dyan tayo mag-focus sa Grab. Stop and go. Ang pinaka-magastos guys na fuel consumption sa isang sasakyan is yung paabantihin mo from stop to go yung sasakyan. Diba didiinan mo palagi yan? Kasi pag nakabuelo na yan, may buelo na, may momentum na, konting-konting apak na lang kailangan mo kasi may buelo na. Nakabuelo na siya. Unlike kung stop and go naipit sa traffic. Tapos si 1.3 at si 1.5 halimbawa naipit sa traffic, ilang beses mong pipigain ng mas madiin yung accelerator, yung gas pedal mo, kumpara dun sa kay 1.5 na pipigain niya rin pero mas malaki yung makina niya. Diba guys? Iyon yung isang pinakamalaking factors na nakaka-apekto kaya mas matipid si 1.5 versus kay 1.3. Dahil mas maliit yung makina niya pero yung body design parehas ang gaan. Parehas ang gaan ng weight, parehas ang body design. Pero kung halimbawa, example, magkaibang body design nila, si 1.5 mabigat ang body, kay 1.3 mas matipid si 1.3. Ang ibig ko lang sabihin, yun yung factor. Factor is yung makina lang mas maliit. Pero kung ibang modelo ang ikukumpara mo siguro kay Avanza na magkaibang bigat ng body, siguro ibang usapin din yon. Pero sa case ng 1.3 at Avanza, 1.3 na Avanza at 1.5, yung liit ng makina ang dahilan kung bakit mas tipid si 1.5 na Avanza kumpara doon kay 1.3. Isa pang faktor na nakakaapekto sa pagkonsumo ng gas ng ating sasakyan, ito yung driving habit natin. Paano ba tayo mag-drive? Driving style natin. Masyado ba tayong aggressive? Ayun, ang katumbas palagi nun ay gas sa ating, additional gas sa ating mga makina. Kung siguro naririnig nyo guys, no, yung termino na mabigat ang paa, magaan ang paa. Masyadong malakas yung yung sasakyan ko sa gas, sasabihin lang baka masyadong mabigat yung paa mo, ganan mo lang. Ayun, ibig ko sabihin iyon yung pag-apak mo ng gas, paano ka umapat ng gas pedal. Kasi yung experienced driver gagamitin na lang nila yung momentum, yung buwelo para hindi na ganong pipiin pa yung accelerator, yung gas pedal. Tapos guys, automatic transmission kasi ito yung pinag-uusapan natin. Iba ang feel na automatic transmission kumpara dun sa manual na may direct mechanical connection sila. Pag inapakan mo,
react agad siya. Ang automatic transmission is automatic siya mag-shift. Fluid lang. Sa pamagitan ng fluid coupling lang. Depende doon, automatic mag-shift. Kahit anong apak mo, kung hindi niya pa namimit yung certain na speed na yon, hindi pa talaga bibilis ng gusto yun. Hanggang dito na lang. Salamat sa pagsuporta nyo sa YouTube channel natin. Pa-like and subscribe na lang sa mga hindi pa nakaka-like and subscribe. Mag-comment na rin kayo para yon na additional. Kung may mali ako, sabihin nyo. Kung may tama ako, salamat naman at nakapag-share ako sa inyo.